Ngayon ay isang bagong bukang liwayway at kasabay ng liwanag na kumakalat sa buong mundo, dumarating ang pagkakataong i-renew ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Marahil ang kahapon ay isang araw ng pakikibaka, mabibigat na pag-iisip at panloob na mga labanan na walang nakakita, ngunit ngayon ay inaanyayahan tayo ng makapangyarihan sa lahat na lumapit sa Kanya at humanap ng kanlungan sa ilalim ng Kanyang mga pakpak. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong panalangin. Ito ay isang sandali ng pagtatagpo, isang lugar ng espiritual na pahinga kung saan ang iyong kaluluwa ay makahinga ng ginhawa. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata kung kaya mo at pakiramdaman ang katahimikan ng simula ng araw. Makinig sa tinig ng iyong sariling puso at hayaan ang iyong sarili na matandaan. Ikaw ay buhay, ikaw ay narito at tinatawag ka ng Diyos sa iyong pangalan para sa isang sandali ng komunyon. Nais niyang maging iyong kanlungan, iyong kuta, iyong ligtas na lugar. Itinuturo sa atin ng awit 91 na siya na naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang tirahan ay hindi lamang pagbisita, hindi lamang paggugol ng sandali sa presensya ng Diyos at pagkatapos ay magpatuloy na parang walang nangyari. Ang tirahan ay natitira. Ito ay pinipiling gawin. Ang presensya ng Panginoon ang address ng ating kaluluwa. Ang lugar kung saan ang ating mga damdamin ay nakakatagpo ng kaayusan, kung saan ang takot ay pinatahimik at kung saan ang pag-asa ay muling nag-alab. Ngayong umaga, pinipili natin ito ng sama-sama, hindi lamang nakikinig sa isang panalangin, kundi naninirahan sa sagradong kanlungang ito kahit na ilang minuto lamang na nagpapahintulot sa panahong ito kasama ang Diyos na maging simula ng isang araw na nagbabago. Siguro nagising ka na may mga alalahanin, utang na babayaran, sakit na pasanin, masakit na balita. Marahil ay maingay ang iyong isip, puno ng mga bagay na dapat lutasin. Huminga ka ng malalim. Ang Diyos ay hindi malayo sa iyo, kasing lapit niya ang hangin na nilalanghap mo. Alam niya ang bawat detalye kung ano ang nagdala sa iyo dito, bawat luhang pumatak sa unan, bawat pilit ng ngiti para itago ang sakit. Gayunpaman, tinatanggap ka niya, niyakap ka at sinabi sa iyo, "Anak, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ako ang iyong kanlungan." Ngayon, sa pagsikat ng araw sa labas, naway sumikat din ang isang katiyakan sa loob mo. Anuman ang dala ng araw, hindi ka nag-iisa. Ang anino ng makapangyarihan ay hindi isang malayong metapora. Ito ay isang tunay na pangako. Ito ay ang katiyakan na kahit sa gitna ng mga unos, mayroong isang lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay makapagpahinga. Panahon na upang isuko ang kontrol, upang payagan ng Ama na kunin ang mga renda ng hindi mo kayang lutasin. Panahon na upang kilalanin na higit sa lahat, tapat ang Diyos na bantayan ang iyong buhay, protektahan ang iyong puso at i-renew ang iyong lakas. Habang pinag-iisipan natin ang awit 91, hindi lamang tayo umuulit ng mga sinaunang salita, ngunit nag-uugnay sa isang walang hanggang pangako na sumasaklaw sa mga henerasyon. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos. Sa Kanya ako magtitiwala. Ang deklarasyon na ito ay higit pa sa tula. Ito ay isang gawa ng pananampalataya. Marahil ay nakikinig ka sa panalangin ito ng may mabigat na puso, na darama ang bigat ng masamang balita o isang mahirap na panahon sa buhay. Marahil ay sinubukan ng takot na manirahan sa iyong isip, bumubulong na walang magbabago, na ang hinaharap ay hindi tiyak at na walang paraan. Ngunit dito, bago ang salitang ito, ipinaalala sa atin na ang ating pagtitiwala ay hindi sa ating nakikita, kundi sa isa na umalalay sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang kamay. Ang Diyos ay mas totoo kaysa sa mga problemang kinakaharap natin, mas naroroon kaysa sa mga alalahanin na nagpapanatili sa atin ng gising sa gabi.
Kapag sinabi ng Biblia na tatakpan niya tayo ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap tayo ng kanlungan, ito ay nag-aanyaya sa atin na makipagpalitan ng takot sa kapayapaan. Isipin ang isang bata na sa takot sa kulog ay tumakbo sa mga bisig ng kanyang ama at nagtago doon hanggang sa lumipas ang ingay. Ganito ang gusto ng Panginoon na makita tayo ngayong umaga, naghahanap ng kanlungan sa Kanya, hindi bilang isang nagmamakaawa para sa atensyon, ngunit bilang isang minamahal na bata na alam kung saan ang kanilang lugar. Ang pagsuko ng ating sarili sa pangangalaga ng Diyos ay isang araw-araw na pagtitiwala. Ito ay pag-amin na wala tayong lahat ng mga sagot. Ngunit tayo ay ligtas sa mga kamay ng isa na namamahala sa sansinukob. Ang pagsuko na ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng karunungan. Ito ay pagkilala na ang pakikipaglaban ng mag-isa ay labis at ang paglakad kasama ang Diyos ang tanging paraan upang makatagpo ng kapayapaan kahit na sa gitna ng bagyo. Marahil ay nahaharap ka sa isang bagay na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Isang panloob na labanan, isang kasalanan na nagpapabigat sa iyong konsensya, isang pagkabalisa na tila hindi nawawala, isang takot na nagpaparalisa sa iyo. Ito na ang sandali para isuko ang lahat. Walang komplikadong panalangin o magagandang salita na hinihiling ng Diyos sa iyo. Ang nais niya ay isang tapat na puso, handang magbukas at hayaang pumasok ang kanyang liwanag. Sabihin ngayon kung nasaan ka mismo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang hindi ko kayang dalhin ng mag-isa. Takpan mo ako ng iyong anino. Ingatan mo ang aking isipan, pakalmahin ang aking puso. Ito ang diwa ng awit 91. Hindi ito pamahiin para itakwil ang kasamaan. Ito ay paanyaya na mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, araw-araw, sa bawat desisyon at bawat hakbang. At iyon mismo ang ginagawa namin dito ng magkasama. Ang gawing altar ngayong umaga, inilalagay ang ating mga alalahanin sa harap ng Diyos at pinipiling maniwala na Siya ay tapat na tutuparin ang kanyang mga pangako. Hindi lang namin inuulit ang isang teksto sa Biblia. Tayo ay naninindigan sa espiritual na nagpapahayag na tumanggi tayong mamuhay na pinangungunahan ng takot, pagkabalisa o kawalan ng pag-asa. May isang lugar ng pahinga para sa atin at ito ay nasa puso ng Diyos. May isang kuta na hindi maaaring ibagsak at ito ay ang presensya ng kataas-taasan. May boses na mas malakas kaysa sa anumang pagbabanta at ito ang boses na nagsasabing, "Ikaw ang aking pinakamamahal na anak, inaalagaan kita." Bago tayo magpatuloy, nais kong buksan ang puso ko sa iyo. Ang sandaling ito na nararanasan nating magkasama ay hindi lamang isang pag-record o isang video. Ito ay isang tunay na pagtatagpo. Para kaming nasa iisang kwarto, hinahanap ang Diyos na magkatabi. Kaya, kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, nais kong magtanong sa iyo ng isang espesyal na bagay, manatili sa amin. Sumali sa komunidad na ito ng pananampalataya na lumalaki araw-araw. Mag-subscribe sa channel, hindi dahil ito ay isang automatikong kahilingan, ngunit dahil gusto nating maglakad ng magkasama, manalangin ng magkasama, at ibahagi ang bawat espiritual na tagumpay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Isulat sa mga komento kung ano ang nararamdaman mo ngayon, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Marahil ang iyong salita ay maaaring maging sagot sa ibang tao na naririto rin, naghahanap ng pag-asa. Ang espasyong ito ay ligtas, isang lugar ng suporta, isang lugar kung saan lumalakas ang pananampalataya kapag tayo ay nagsasama-sama. Sa ngayon, sa pagbubulay-bulay natin sa awit 91, kailangan nating tandaan na ito ay hindi lamang isang pagbabasa para sa mga sandali ng takot, ngunit isang araw-araw na pagpapahayag ng pagtitiwala.
Ang mundo sa paligid natin ay maaaring maging hindi matatag. Balita ng karahasan, krisis sa pananalapi, hindi inaasahang mga sakit, pagkalugi at sakit na nagiiwan sa atin ng pakiramdam na walang batayan. Ngunit kapag pinili nating tumira sa kanlungan ng kataas-taasan, sinasabi natin sa ating sarili at sa espiritual na mundo na ang ating buhay ay protektado sa isang lugar na hindi matitinag. Ang 1,000 ay maaring mahulog sa iyong tagiliran at 10,000 sa iyong kanang kamay. Ngunit hindi ito lalapit sa iyo ay hindi lamang isang pangako ng pisikal na proteksyon. Ito ay isang paninindigan na ang ating kaluluwa ay protektado kahit na ang lahat ay tila gumuho sa ating paligid. Ito ang katiyakan na kay Kristo, mayroon tayong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa, isang kapayapaan na hindi nakawin ng mundo. Kapag nagising ka sa umaga, ang unang pag-iisip na pumapasok sa isip ay maaaring matukoy ang iyong araw. Kaya naman, napakalakas ng pagpili na simula ng iyong araw sa presensya ng Diyos. Bago mo i-on ang iyong telepono, bago ka mag-alala tungkol sa mga problema, bago ka mapuno ng mabibigat na balita, napuno ka ng pag-asa. Kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos ng maaga, naglalagay ka ng espiritual na pundasyon na nagpapanatili sa iyong puso sa harap ng anumang dumating. Marahil ngayon ay nahaharap ka sa mahahalagang desisyon, marahil kailangan mong harapin ang mahihirap na tao. Marahil kailangan mong harapin ang iyong sariling mga takot. Alamin na hindi ka iiwan ng anino ng makapangyarihan sa buong araw. Naglalakad ito kasama mo, tinatakpan ka at pinoprotektahan ka. Mahalaga rin na maunawaan na ang proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga pakikibaka. Sa kabaligtaran, madalas na sa gitna ng mga labanan ay nararanasan natin ang pangangalaga ng Panginoon ng lubos. Ang anino ng makapangyarihan, ang lugar kung saan tayo tumatanggap ng direksyon, lakas ng loob at kaaliwan. Dito tayo nakakahanap ng lakas upang labanan ang tukso at umaasa na patuloy tayong lumakad kahit na ang hangin ay sumasalungat sa atin. Tandaan, ang pamumuhay sa ilalim ng anino ng Diyos ay isang pang-araw-araw na pagpili. Ito ay hindi lamang pagdinig ng isang panalangin sa umaga, ngunit pagayon sa iyong mga iniisip, salita at kilos sa kanyang itinuturo. Ito ay pagpapasya na magpatawad kung kailan mas madaling magtago ng sama ng loob. Ito ay pagpili na panatilihin ang integridad kapag ito ay magiging mas simple upang bigyanin. Ito ay mapagmahal kapag ang iyong puso ay gustong isara ang sarili nito. Kung nakakaramdam ka ng pagod at walang lakas na magpatuloy, alamin na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Siya ang nagpapanibago ng lakas ng pagod at nagpaparami ng lakas ng mga wala. Marahil ay eksakto ka sa puntong iyon. Walang lakas upang patuloy na subukan. Kung iyon ang iyong kaso, ang panalangin ito ay para sa iyo. Hilingin sa Diyos na bihisan ka ng kapangyarihan na maglagay ng bagong pag-asa sa iyong puso. Sabihin sa Kanya, Panginoon, nais kong mabuhay sa araw na ito sa ilalim ng iyong anino. Ilayo mo ako sa kasamaan, iligtas mo ako mula sa mga palaso ng pagkabalisa at mga silo ng kawalang pag-asa. Baguhin mo ang aking isipan upang hindi ako mawala sa aking sarili sa nakakatakot na pag-iisip, ngunit mamuhay ng may katiyakan na ikaw ang aking kanlungan at aking lakas. Binabago ng deklarasyon na ito ang lahat, nagdudulot ito ng kapayapaan sa puso, kalinawan sa mga iniisip at lakas sa katawan. Mahalaga ring tandaan na kapag naghahanap tayo ng kanlungan sa Panginoon, hindi lamang tayo pinoprotektahan, tinawag tayo upang maging liwanag. Nais ng Diyos na gamitin ang iyong buhay upang maging sagot sa isang tao. Kapag ikaw ay iniingatan sa lilim ng kataas-taasan, ikaw ay nagiging isang lilim para sa mga walang magawa,
Kapag nakatanggap ka ng ginhawa, nagsisimula kang umaliw. Kapag nakatanggap ka ng pag-asa, nagkakalat ka ng pag-asa. Ngayon, hayaan ang pangangalaga ng Diyos na hindi lamang manatili sa loob mo, ngunit upang maabot ang iba. Marahil ang isang tawag sa telepono, isang mensahe o isang simpleng ngiti ay kung paano hinawakan ng Diyos ang isa pang buhay sa pamamagitan mo. Ang paninirahan sa presensya ng Diyos ay nagbabago kung sino tayo at ang pagbabagong ito ay tiyak na nakakaapekto sa mundo sa ating paligid. Ang awit 91 ay nagpapaalala rin sa atin ng isang bagay na mahalaga. Mayroong isang Diyos na hindi lamang nagpoprotekta sa atin, ngunit nakikipaglaban para sa atin. Sapagkat ibibigay niya ang kaniyang mga anghel sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Isang pambihirang pangako ang pagkaalam na ang may lalang ng sansinukob mismo ang nagpapakilos sa kaniyang mga anghel para pangalagaan tayo ay isang bagay na dapat magbago ng ating paraan ng pamumuhay. Nangangahulugan ito na hindi ka naglalakad mag-isa kahit na sa pinakamadilim na gabi. Marahil ay dumaan ka sa panahon ng pagkawala, marahil ay nagdusa ka ng pagkakanulo, marahil ay umiyak ka sa katahimikan habang walang ibang nanonood. Ngunit sinasabi ng salita ng Diyos na may mga espiritual na tagapag-alaga sa paligid mo. Ipinadala upang protektahan ka, iligtas ka at iangat ka kapag natitisod ka. Ito ang isa sa mga pinakadakilang patunay na ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Hindi lamang niya alam ang iyong pangalan, ngunit ipinapadala niya ang banal na tulong sa iyo sa mga sandali ng iyong pinakamalaking pangangailangan. May mga araw na nakakaramdam tayo ng takot, at okay lang na matakot, tao ito. Ngunit hindi natin maaaring payagan ang takot na mangibabaw sa ating buhay. Ang takot ay naparalisa, ang takot ay nagnanakaw ng mga pangarap. Ang takot ay nagpapalimot sa atin kung sino ang may kontrol. Kapag naramdaman mo ang pagtibok ng iyong puso, ang iyong isip ay nababalisa, alalahanin ang nasusulat. Hindi ka matatakot sa kilabot sa gabi ni sa palasong lumilipad sa araw. Sinasabi ng Diyos, hindi mo kailangang mabuhay na nakadena para mataranta. Maaari kang magpahinga kahit na ang lahat ay tila nagbabanta. Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa katotohanan. Ngunit ang pagtitiwala na mayroong isang Diyos na mas dakila kaysa sa anumang banta. Ang pagtitiwala ay isang pagpipilian at ngayon ay maaari mong piliing magpahinga sa katapatan ng Ama. May makapangyarihang nangyayari kapag taimtim tayong nagdarasal, nagbabago ang kapaligiran sa ating paligid. Ang ating mga pag-iisip ay nakaayon sa kapayapaan ng Diyos. Ang ating mga katawan ay tumutugon sa kaginhawahan ng pagkaalam na hindi tayo lumalaban ng mag-isa. Marahil ay umabot ka na sa ganito nang makaramdam ka ng pagod. Pagod sa pakikipaglaban sa parehong mga laban. Marahil ay iniisip kung talagang nakikita ka ng Diyos. Ngayon tanggapin ang sagot na ito. Nakikita ka niya, nakikilala ka niya at gumagawa siya kahit na hindi mo namamalayan. Maaaring hindi ito ang paraan na iyong naisip, maaaring hindi ito sa oras na gusto mo, ngunit siya ay gumagawa. Ang kanlungan ng kataas-taasan ay hindi lamang isang lugar ng pahinga, ito ay isang lugar ng pagbabago. Sa katahimikan ng presensya ng Diyos na ang ating mga isip ay nababago, ang ating mga takot ay humina, at ang ating mga puso ay nagsisimulang muling tumibok ng pag-asa. Sa pagtatapos ng sandaling ito, gusto kong magbukas muli ng espasyo para maging bahagi ka ng mas malaking bagay. Kung ang panalangin ito ay nagpalakas ng iyong pananampalataya, kung nararamdaman mo ang Diyos na nakikipag-usap sa iyo dito, inaanyayahan kita na lumakad kasama namin araw-araw. Mag-subscribe sa channel, ngunit hindi dahil sa obligasyon. Gawin mo ito dahil gusto mong ipagpatuloy ang relasyong ito sa Diyos, ang ugali na ito ng pagsisimula ng araw sa Kanyang presensya.
Mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung paano napunta ang iyong panalangin ngayon. Kung may maipagdasal kami para sa iyo, isulat mo doon. Hindi ito channel para sa mga numero. Ito ay isang komunidad ng pananampalataya, isang lugar kung saan sinusuportahan natin ang isa't isa. Ang bawat komento ay binabasa ng may pag-iingat, ang bawat kahilingan sa panalangin ay siniseryoso. Mahalaga ang iyong kwento at magagamit ng Diyos ang iyong patotoo para palakasin ang isang taong dumaranas ng parehong bagay na tulad mo. Panginoon, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyo, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa bawat taong nakikinig sa panalangin ito at sumasama sa pananampalataya. Tinitiyak sa amin ng iyong salita na ang mga naninirahan sa iyong kanlungan ay ligtas at iyan ang hinihiling namin ngayon. Seguridad para sa aming mga kaluluwa, proteksyon para sa aming mga tahanan, kapayapaan para sa aming mga isipan. Tingnan mo ang bawat puso ngayon, Panginoon. Alam mo ang mga luhang walang nakita, ang mga pakikibaka na lumaban sa katahimikan, ang mga espiritual na labanan na tila imposibleng manalo. Hinihiling ko sa iyo na iabot ang inyong kamay sa bawat tahanan na kinakatawan dito, na maglagay ng pader ng apoy sa palibot ng bawat pamilya, nang ang kasamaan ay walang kapangyarihang magnakaw ng kapayapaan, na ang karamdaman ay mapagalitan, na ang dalamhati ay mapalitan ng kagalakan at ang kawalan ng pag-asa ay mapalitan ng buhay na pananampalataya. Ama, ipinagdarasal ko ang mga taong nahaharap sa sakit sa panahong ito. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang manggagamot ng mga manggagamot, ang isa na may kapangyarihang magpanumbalik ng mga katawan at magbago ng mga espiritu. Bisitahin, Panginoon, ang bawat may sakit, bawat kama sa ospital, bawat silid kung saan may umiiyak sa sakit. Ilagay ang iyong nakapagpapagaling na kamay, magdala ng ginhawa, magdala ng mga sagot. At para sa mga emosyonal na pagod, na humaharap sa pagkabalisa, depresyon at panic attack, hinihiling ko na ang inyong presensya ay maging parang balsamo na nagdadala ng kapayapaan na higit sa pangunawa ng tao, na nagdadala ng pag-asa na magpatuloy. Kung saan nagkaroon ng trauma, Panginoon, dalhin ang panloob na kagalingan. Kung saan nagkaroon ng pag-abandona, dalhin ang pagpapanumbalik ng pagkakakilanlan. Kung saan nagkaroon ng pang-aabuso, magdala ng kalayaan at hustisya. Namamagitan din ako para sa mga pamilya, Panginoon. May mga tahanan kung saan naghahari ang katahimikan, kung saan ang pag-ibig ay tila nawala. Mayroong malayong mga magulang at mga anak, mga sugatang kasal at mga nasirang relasyon. Hingain ang iyong buhay sa mga tahanan na ito, Espiritu Santo. Buuin muli ang nawasak, ibalik ang dialogo at dalhin ang pagkakasundo kung saan may paghihiwalay. Naway magkaroon ng kapatawaran, yakap at muling pagkakaugnay. Naway ang bawat tahanan ay maging isang kanlungan para sa iyong presensya. Isang lugar kung saan ang iyong salita ay naaalala, kung saan ang iyong pangalan ay dinadakila. Amang mapagmahal, inihaharap ko rin sa iyo ang kalagayang pinansyal ng bawat tao. Para sa mga walang trabaho, buksan ang mga pinto sa trabaho. Para sa mga may utang, bigyan ng karunungan, estratehiya at mga himala ng probisyon. Para sa mga nagsusumikap araw-araw, bigyan ng lakas, pampatibay loob at makatarungang kaunlaran. Sinasabi ng iyong salita na ikaw ang aming tagapagbigay at naniniwala kami na wala kaming pagkukulang kapag kami ay nananahan sa iyong presensya. Naway hindi kailanman magkukulang ng tinapay sa hapag, dignidad sa tahanan at pag-asa para sa isang bagong simula. At Panginoon, hindi lamang kami nananalangin para sa aming sarili, ngunit namamagitan kami para sa lungsod kung saan kami nakatira, para sa bansa, para sa mga autoridad. Kailangan namin ng iyong interbensyon. Kailangan natin ng katarungan para manaig ang katiwalian ay bumagsak
ang karahasan ay napigilan at ang kapayapaan ay muling maghari. Ibuhos ang iyong espiritu sa bansang ito, itaas ang mga lalaki at babae na may takot sa iyo sa mga posisyon ng pamumuno. Baguhin ang mga puso ng mga nasa kapangyarihan at magdala ng liwanag kung saan may kadiliman. Naway ang iyong bayan ay bumangon sa panalangin, hindi lamang ngayon, kundi araw-araw na sumisigaw para sa iyong kaharian na mahayag sa mundong ito. Panginoon, sinasabi ng iyong salita na ililigtas mo ang mga nagmamahal sa iyo, at sa gayon ay ipinapahayag namin ang aming pagtitiwala kahit na ang mga pakikibaka, kahit na ang hangin ay salungat, pinili naming manatiling matatag. Pinipili naming maniwala na ipapadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan kami, na ilalagay mo kami sa matataas na lugar, na sasagutin mo kapag kami ay tumawag. Pinipili naming mamuhay sa ilalim ng iyong anino dahil alam naming ligtas kami doon. Ang awit 91 ay hindi lamang isang teksto na dapat basahin sa panahon ng kagipitan. Ito ay araw-araw na paanyaya sa isang malalim na kaugnayan sa Diyos. Ang paninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay isang bagay na kailangang linangin araw-araw, tulad ng pag-aalaga ng hardin. Ito ay hindi tungkol sa pag-uulit ng mga salita na para bang ito ay isang proteksyon na anting-anting, ngunit tungkol sa pamumuhay ng isang buhay ng pagsuko, pagsunod at pagtitiwala. Nang sabihin ng salmista, "Ako ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat," ang tinutukoy niya ay isang taong pinili na maging napakalapit sa Diyos na natatakpan sila ng anino ng kanyang presensya. At upang mapasailalim sa anino na ito, kailangang manatiling malapit dahil ang anino ay umaabot lamang sa mga malapit sa Kanya. Itinuturo nito sa atin na ang proteksyon ng Diyos ay malapit na nauugnay sa ating desisyon na lumakad malapit sa Kanya. Kadalasan, hinahanap lang natin ang Panginoon kapag tayo ay nangangailangan, kapag may takot o kapag may bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit ang awit na ito ay isang paanyaya na gawin ang Diyos na ating kanlungan kahit sa magagandang araw, kung saan ang lahat ay tila payapa kapag ang mga bagay ay maayos. Sa mga araw na ito, natututo tayong bumuo ng matalik na pakikipag-ugnayan sa Ama upang pagdating ng masamang araw, ang ating pagtitiwala ay naitatag na. Hindi sa bagyo ang isang bahay ay itinayo, ngunit sa maaraw na araw. Totoo rin ito sa ating pananampalataya. Kailangan itong pakainin araw-araw ng panalangin, ng pagbabasa ng salita, ng papuri, ng panahon ng katahimikan sa presensya ng Diyos. At narito ang isang bagay na mahalaga. Ang pagpapahinga sa ilalim ng anino ng makapangyarihan ay isang pagkilos din ng paglaban laban sa isang mundo na nagnanais na tayo ay magmadali, mabalisa at walang oras para sa anumang bagay. Huminto sa pagdarasal, huminto sa pagbubulay-bulay sa kasulatan, huminto upang magpasalamat, lahat ito ay kontrakultura. Ngunit tiyak na ang paghintong ito ang nagpapahintulot sa atin na marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng buhay. Sa sandaling ito, ipinakita niya sa atin ang mga landas, naghahayag ng mga bitag na sinubukang itakda ng kaaway at pinalalakas tayo para sa mga desisyon na kailangan nating gawin. Ito ay hindi lamang isang espiritual na bagay, ito rin ay isang praktikal na bagay. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa ilalim ng presensya ng Diyos, ang iyong isip ay nagiging mas malinaw, ang iyong mga emosyon ay mas matatag, at ang iyong kakayahang tumugon sa mga pangyayari ay bumubuti. Tandaan, ang awit 91 ay nagtatapos sa isang makapangyarihang pangako. Sinasabi ng Diyos na sasagutin niya ang ating daing, na sasamahan niya tayo sa kagipitan, na tayo ay kanyang ililigtas at pararangalan, na bibigyan niya tayo ng mahabang buhay at ipapakita sa atin ang kanyang kaligtasan. Ito ang pamana ng mga piniling mamuhay malapit sa Panginoon. Ito ang pag-asa na nagpapanatili sa ating mga hakbang.
Marahil ay nakikinig ka sa panalangin ito at iniisip na naligaw ka ng malayo, na hindi ka karapat-dapat na maging malapit sa Diyos, na hindi mo alam kung paano babalik. Ngunit ang Ama ay laging nakabukas ang kanyang mga bisig upang tanggapin ang mga nagpasiyang umuwi. Ngayon ang araw upang magsimula muli, upang iwanan ang nakaraan at lumakad patungo sa puso ng Diyos. Sa ngayon, gumawa ng desisyon sa iyong sarili. Panginoon, nais kong tumira sa iyong kanlungan araw-araw. Nais kong maging palagian sa pananalangin. Nais kong hanapin ang iyong presensya hindi lamang kapag may kailangan ako, kundi dahil mahal kita at nais kitang makasama. Ito ang kakanyahan ng buhay Kristiyano, namumuhay sa pakikipag-isa sa lumikha, lumalakad sa liwanag, nararanasan ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Naway ang pagmumuni-muni na ito ay magbigay inspirasyon sa iyo na higit na hanapin ang Diyos tuwing umaga, na huwag sumuko sa pagsisimula ng araw sa pakikinig sa kanyang tinig, at manatili sa ilalim ng anino ng makapangyarihan kahit na ang lahat sa paligid mo ay sinusubukang ilayo ka. Panginoon, ngayong natapos na namin ang panalangin ito, nais naming italaga sa harap mo ang bawat desisyon na aming gagawin sa araw na ito. Gusto nating isuko ang ating mga plano, ang ating mga pangarap, ang ating mga alalahanin at maging ang mga bagay na hindi pa natin naiintindihan. Nais naming ipahayag na ang araw na ito ay hindi sa amin, ito ay sa iyo. Inilalagay namin ang aming mga schedule, aming mga pangako, aming trabaho at aming mga relasyon sa ilalim ng iyong saklaw. Bantayan ang bawat hakbang natin, bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig, bawat kaisipang dumadaan sa ating isipan. Nawa ang lahat ay maiayon sa iyong kalooban. Nais naming lumakad sa ilalim ng iyong anino, sensitibo sa iyong tinig, matulungin sa iyong patnubay. Panginoon, palakasin mo ang aming espiritu upang labanan ang mga tuksong maaaring dumating. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang malaman kung kailan titigil, kailan dapat sumulong at kung kailan maghihintay. Bigyan mo kami ng karunungan upang harapin ang mahihirap na sitwasyon, pasensya upang maiwasan ang padalos-dalos na pagkilos, kababaang loob na humingi ng kapatawaran kapag nagkakamali kami, at lakas ng loob na gawin ang tama kahit na may halaga. Naway sumikat ang iyong liwanag sa amin at naway madama ng mga nakapaligid sa amin ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga aksyon. Naway maging tagapagdala tayo ng lakas ng loob kung saan may panghihina ng loob. Naway maging tagapagdala tayo ng kapayapaan kung saan may sakit. Naway maging tagadala tayo ng ginhawa kung saan may sakit. Naway ang ating buhay ay maging refleksyon ng pangangalaga ng Panginoon, at naway tayo sa pagtatapos ng araw na ito ay lumingon at kilalanin na ang Panginoon ay kasama natin sa bawat sandali. Ama, pagpalain mo ang bawat taong nanalangin kasama namin ngayong umaga. Ibuhos sa kanila ang iyong kapayapaang higit sa pangunawa. Takpan sila ng iyong proteksyon, bigyan sila ng kalusugan, at bigyan sila ng panibagong pag-asa. Naway walang palaso ng kaaway ang umunlad. Naway walang sumpa na salita ang magkaroon ng kapangyarihan. Naway walang akusasyon mula sa nakaraan ang magnakaw ng kagalakan ng pamumuhay. Naway madama nilang mahal sila, pinahahalagahan at inaalala ng Panginoon. At kapag dumating ang mga hamon ng araw, naway alalahanin nila ang panalangin ito at makatagpo muli ng kanlungan sa iyong presensya. Ipinapahayag namin na ito ay magiging araw ng mga pagpapala, ng mga bukas na pintuan, ng mga pagkakataong naayon sa iyong layunin. Ipinapahayag namin na ililigtas tayo ng Panginoon mula sa kasamaan, iingatan tayo at papahingahin tayo sa kaligtasan. Ipinapahayag namin na ang iyong banal na espiritu ay gagabay sa amin sa bawat hakbang ng daan, at makikita namin ang iyong katapatan na malinaw na naipakikita.
Tinatanggap namin ang iyong pangako mula sa awit 91 na ililigtas kami ng Panginoon. Sagutin kami kapag kami ay tumawag. Ilalagay kami sa matataas na dako at ipakita sa amin ang iyong pagliligtas. At sa pagtitiwala na ito tayo ay humayo upang mabuhay sa araw na ito. Sumama nawa sa amin ang biyaya ng Panginoon. Naway suportahan kami ng iyong kamay. Naway pasiglahin ng iyong pag-ibig ang bawat desisyon. At bumalik nawa kami sa iyong presensya sa pagtatapos ng araw upang magpasalamat sa lahat ng aming naranasan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagdarasal at naglalaan sa araw na ito. Amen.